basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli yung lingkod Kalbong Burdado. Ang reactionist na gwapo. Yeah. Meron tayong update sa Gilas, guys. Ito, nagmula ang content na to kay Ballers PH. Yan, subscribe nyo siya, guys. Click yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, kung di pa nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo, guys. Kalbong Burdado TV para sa mga ganitong klaseng reviews and reaction. It's all about basketball, you know. It's all about Gilas, yo. Yun, ito meron tayong bagong balita about Gilas. Sabay-sabay natin panoorin. Game. Ito yung mamalit ata na naturalized player kay Justin Brownlee, di ba? Kasi nga nagkaroon siya ng problema yung issue niya sa drug related yan. So, sabay-sabay natin pakinggan, guys. Wala naman tayong inaantay. Sabay-sabay natin pakinggan. Yeah. Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Kapalaran ni Justin Brownlee, hawak ng China. Chris Macolo na ba ang next naturalized player ng Gilas Pilipinas? Ngayon nga na naharap sa matinding issue itong si Justin Brownlee matapos ang kanyang doping issue at possible na masuspend ng 2 taon ay nagpaparamdam nga itong former SMB import na si Chris Macolo sa Samahang Basketball ng Pilipinas para maging naturalized player ng ating national. Pero para sa akin, kung kukuha ng naturalized player, yung mga NBA caliber na para sa akin. Ganun din naman, di ba? Gas din naman sila. Ba't hindi nakuha yung NBA caliber, di ba? Although, marami na rin karanasan tong si Chris Macolo. Pero iba kasi yung kagaya ng mga Brook Lopez, mga ganyan, yung mga nag-representa na NBA player na gusto maglaro sa Philippine team sa Gilas, diba? Meron ganyan, may mga NBA player gaya nga nun si Brook Lopez, gusto niya maglaro sa Pilipinas as naturalized, diba? Mga ganun, solid yun. Big man na all around, diba? Team. Ang magiging next tournament nga ng ating national team ay February next year. At kung matutuluyan nga si Justin Brownlee na masuspinde, ay hindi nga ito makakapaglaro sa FIBA Asia. Para sa akin talaga need nila big man Big man, dominanteng big man, mala Andre Blatch yung galawan. Big man na kayang tumakbo, big man na kayang tumira sa labas, big man na kayang may footwork, big man na kayang mag-penetrate coming from outside, kayang umatake pa loob, mga ganun. Mala Andre Blatch yung ganun para sa akin big man na may kakayang ganun. Kasi yung big man na parang big man talaga yung galaw, meron May Hans Kwame, meron kang yun nga si Kraken, di ba? Hindi mo na kailangan mo ng mga big man na o sabihin natin small forward na mga height ay mga 16 pataas, ganun. Para mga Lamar Odom, ganun. Ganun yung kailangan ng Pilipinas. Para sa akin para sa akin, yung big man na kayang tumira sa labas, siya kaya mag-penetrate coming from outside, kayang matake, ganun. At upcoming Olympic qualifying tournament, hindi nga rin available itong si Jordan Clarkson dahil ongoing ang NBA. Si Angelo Kwame naman ay kasalukuyan ng nasa Europe. Ang plano nga talaga ng SBP ay si Brownlee ang maglalaro. Pero dahil nga sa possible suspension ay kinakailangan nilang maghanap ng bagong magiging naturalized player. At ito na nga ang matagal na pagkakataon na inaantay ni Chris Macolo para mai-represent ang ating national team. Very active nga itong si Chris Macolo sa kanyang social media account kung saan nag-tweet pa ito na chance lang daw ang kailangan niya at nakatag pa ang SBP. Nag-react nga rin ito sa player ng Gilas na nanghingi ng to the moon contract dahil kung siya nga lang daw ay ang demand niya nga lang daw ay maging naturalized player at hindi nga daw tungkol sa pera ang kanyang kagustuhan. Yun ang maganda doon, Di gaya ni Williams, di ba? Ito maganda sa gantong attitude, di ba? Hindi pera ang usapan, it's all about the pride.
yung mairepresenta ang Pilipinas sa international competition, yun yung mahalaga. May puso siya, may puso, hindi lang para sa pera. Kasi kung tutusin siguro hindi niya rin kailangan yung pera kasi nakapaglaro naman sa ibang bansa. Nakukuha siyang import. Siguro hindi niya na ganun, kumbaga hindi niya na ganun ka-priority yung pera kasi kaya niya naman kitain na. Kumbaga ang hinahanap niya yung bansa na kukup sa kanya at bansa na pwede niyang represent sa basketball yun. Ito maganda, magaling to, mahusay yung attitude na ito. Pwede. Na may representa ang ating bansa. Willing na willing nga daw siya na maging naturalized player kahit pa 4 na taon na siyang nag-aantay ng opportunity na ibibigay sa kanya ng SBP. Para sa akin mga chong, ay sakaling hindi talaga makapaglaro si Justin Brownlee sa mga next tournament na sasalihan ng Gilas Pilipinas, ay mas magandang ito nang si Chris Macolo ang maging naturalized player ng ating national team. Dahil wala na ngang choice ang samahang basketball ng Pilipinas. Dahil lahat nga ng ating naturalized player ngayon ay hindi na available. Si Chris Macolo na nga mismo yung nagre-representa na maglaro sa ating bansa. At napapanahon na siguro na bigyan siya ng pagkakataon ng samahang basketball ng Pilipinas. Naniniwala ko mga chong na si Justin Brownlee talaga yung perfect fit sa ating national team. Pero dahil sa hindi siya available, ay itong si Chris Macolo yung pinaka magandang option ngayon ng ating national team. Sa kabilang banda, kapalaran ni Justin Brownlee, hawak ng China. According nga sa ITA o International Testing Agency, ay nag-positive si Brownlee sa banned substance. At nasa kamay nga ng Asian host country ang desisyon kung matutuluyan si Justin Brownlee. Pumutok nga ang balitang yan noong nagsiselebrate ang Filipino basket. Nakakalungkot lang isipin no? May mga ganong tao no? Yung gagawin yung lahat para lang masira yung karan ng isang Tutusin hindi naman talaga niya kasalanan din Kumbaga talagang hinabulan talaga ng China di ba? Nakakalungkot lang isipin. Sayang si Justin Brownlee. Basketball fans matapos matuldukan ng Gilas Pilipinas ang 61-year gold medal drought ng ating national team sa Asian Games. Pero naputol nga yung kasiyahan ng Gilas Pilipinas fans matapos mag-positive ni Justin Brownlee. At ang pinaka nakakatakot nga dito mga chong ay nasa kamay ng Asian host country na China ang proseso at magiging kapalaran ni Justin Brownlee kung makakapaglaro pa nga ba ito o tuluyan masususpinde. At ngayon yan mainit ang China at Pilipinas sa court ruling, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Tapos 2 beses pang pinahiya ng Gilas ang China last FIBA World Cup at sa kakatapos lang na Asian Games ay ang tsansa nga na pumabor kay Brownlee. Ang ruling ay sobrang napakaliit at wala. Kaya naman, nasa kamay talaga ng China ang magiging kapalaran ng basketball career ni Justin Brownlee. At ang tanging magagawa lang natin ay magmakaawa o maghintay kung ano ang magiging desisyon ng Asian host country na China. Para sa akin mga chong, ay napaka-unfair niyan para kay Justin Brownlee dahil hindi naman siya gumamit ng performance enhancing drug. Posibleng Tama. Kasi unang-una yung drug na inirelate sa kanya hindi siya enhancing drug, hindi siya pampahype, hindi. Kumbaga may may relate nga sa marijuana Parang substance ng marijuana. Alam natin yung marijuana pag halimbawang yung substance hindi naman yung pampahype hindi naman yung para sa atleta di ba? Kaya nakakalungkot lang talaga. Tsaka yung sa China, malabo na yung China, galit sa Pilipinas yan di ba? Agaya na nga sinabi, ilang beses na pahiya sa basketball, tapos may agawang pa sa teritoryo. Malabo talaga. Cannabis sa kanyang medication na naging dahilan kung bakit siya nag-positive sa ginawang doping test.
Eto, real talk mga chong, ay sakaling masuspinde talaga itong si Justin Brownlee, ay dito na nga maiipit ang ITA o International Testing Agency dahil maraming ang player from US ang nagpa-positive. Pero hindi naman nasususpinde yung mga players. Ibig sabihin nga lang niya ng mga chong ay may pinipili sila kung sino lang yung gusto nilang isuspinde. Tama. Panigurado naman na kayang makalusot nitong si Justin Brownlee at hindi masuspinde. Pero meron ngang isang bansa na pilit na sinisira yung basketball career ni Justin Brownlee. Yan ay itong bansang China. Oh. Panigurado, hindi pa rin sila makamove on at masakit pa rin yung ginawa sa kanila ni Justin Brownlee. Kaya talagang pinupush nila ang kaso ni Justin Brownlee para mabawasan yung threat sa kanilang koponan. At napakaduming tactics nga niyan ng China. At hindi na Ekis yun, ekis. dahil lahat ng dirty tactics ay ginagawa ng China para lang manalo. At ngayon nga, na nasa kamay na ng China ang desisyon kung matutuluyan si Justin Brownlee, ay hindi na ako magugulat kung talagang masususpinde ang ating naturalized player. Dahil napakatuso nga ng China, gagawin nga nila ang kanilang makakaya para umangat muli ang kanilang bansa. Pero tingnan na lang natin kung magagawa bang makalusot nitong si Justin Brownlee sa isyong kanyang kinakaharap. Yun, tapos na yung content. Maraming salamat sa ating Idol Ballers PH. Idol Ballers PH. Mamaya natin panoorin yung commercial. Baka maba yung video. Maraming salamat Idol Ballers PH sa content na to. Yun, ano masasabi nyo guys sa ginawang action ng ITA? At syempre, ano masasabi nyo kay Justin Brownlee? Deserve niya ba to, di ba? Hindi, di ba? Hindi niya deserve to guys. Yung pag-pray ng lahat na maging okay at pumabor sa kanya lahat, pero sa palagay ko malabong pumabor sa kanya sitwasyon gawa nga nung mga nangyari. China pa yung magde-decide ng kabalaran niya. Napakalabo guys. Pero yung good luck Idol Justin Brownlee, kung saan makarating, kasama mong suporta pa rin kami dito hanggang sa uli. Maraming salamat. Ito po muli yung lingkod Kalbong Burdado, ang reactionist na gwapo. God bless, ingat palagi mga kabokal.